Hello guys, welcome to Bogsy Studios, and gusto ko i-share sa inyo yung experience ko with the Logitech Pop keyboard during those few weeks na ginamit ko siya. Then eventually binili ko din yung Pop mouse. Sabi ko na hindi ko bibilin to, pero may nalaman kasi ako about dito kaya kinuha ko na rin siya. I ordered this last Thursday, dumating siya ng Friday. So salamat Logitech, ang bilis ng ang bilis ng delivery nila sa Lazada. But first, pag-usapan muna natin yung Logitech keyboard, Pop keyboard, no? So first impression ko dito is maganda siya. Although mabigat. I think around nasa 5. Hindi ko nakita dun sa website nila yung actual weight niya, pero feeling ko nasa 5 pounds to. Papakita ko sa inyo. So as you can see, yung escape button niya is kind of a gold accent na may pagka-glossy. Yan, so may reflection. But the rest of the buttons are matte finish. So okay siya sa kamay, hindi masyadong madulas. But one of the strong points of this keyboard, or main main attraction sa kanya is by having a dedicated button for emojis. So as you can see here, meron siyang 4 na emojis, tapos sa baba yung pang-5 is for other emojis available in your operating system. So sa mga naka Windows 10, Windows 11, not sure sa Mac kung paano lumalabas yung mga emojis. Pero sa Windows 11, lalabas yung mga emojis at the right side bottom ng screen. And this is interchangeable. So may spare key, may spare key pa doon sa box na ibang emoji, no? But you can also customize this by accessing the Logitech Plus na application. So meron siyang application na mada-download sa website, install mo yun sa operating system, and you can customize the keys, especially yung nasa taas. Pwede mong palitan or pwede ka mag-assign ng specific application na gusto mong mag-open kapag pinindot mo siya. Also, it has a dedicated speech recognition. Tama ba? Yan. Kapag prines mo to, pwede ka na magsalita, tapos siya na yung magre-register doon sa, like for example, if you want to type sa Microsoft Word, tapos parang ayaw mo mag-type, gusto mo magsalita ka na lang, re-recognize niya yung English language, tapos siya na yung mag-i-insert dun sa Word, no? Without having to type each keys na magre-register. Medyo naninibago nga ako. So this is battery operated. 1 AA ang gagamitin mo. Ayan. Oops, nalaglag. Ayan. So makikita nyo, meron siyang Bolt, Logi Bolt USB receiver. Tapos ito yung battery. AA. According sa matagal yung duration ng battery niya. So hindi ka ma-hassle na kailangan palit ng palit. Pero kung gagamitin mo naman is rechargeable, okay lang, para hindi ka na bumili ulit ng bago. Yeah. So babalik ko na siya. Also napansin ko, mabilis yung transition niya. Like for example, you can register 3 devices sa keyboard na to. So meron siyang dedicated keys for device 1, device 2, device 3. Mabilis lang yung transition. Hindi yung parang mag-aantay ka pa na a few seconds para lang lumipat siya. Okay, so yung mouse is ganun din. I think the main advantage here is you can register 3 different devices then, and it's compatible with computer, tablets, and even smartphone. May utilize to ng mga naka S series
no? Or sa mga Pro Max yan, mga iPhone Pro Max, nare-register siya. Pwede, iPad mini pwede rin. Yan. So ito yung switch niya, kung makikita nyo. So tatlo yan. So this is device 1, device 2, and device 3. At take note, wala siyang USB dongle. So ikukumpara natin siya sa isang mouse din ng Logitech na Pebble M350. So, for example, meron siyang USB dongle. Ayan. This one, you can only register one device sa Pebble M350. And makikita nyo, isa lang yung ilaw. Pinindot mo to. While dito sa Pop mouse, tatlo. But yun nga lang, since meron siyang USB dongle, you can use it for your second device na supported yung USB dongle. And this one doesn't have a USB dongle. So, isa lang yung nilamang niya kumpara dito. Dito dalawa ang pwede mong i-register na device. Dito, tatlo. Kung meron sana tong dedicated na USB dongle, magiging ano yun, pang-apat na device na yun, no? So cool, kasi kung apat yung computer mo or apat yung laptop mo, pwede ka mag-switch instantly by pressing the button here. Lilipat na siya ng device. Okay, hindi ko siya mare-recommend for gamer, kung mga mahilig mag-games. It uses brown switch kasi. So usually sa pag mga gaming activity, yung ginagamit is blue or red, pwede rin red. Okay din siya, pero since circle yung shape ng mga keys, medyo naninibago ako pag nagtatype ako. Unlike dun sa ano siya, traditional, like for example here, meron tayong full size keyboard, no? Yan. Parang mas kabisado kasi nung kamay ko yung ganitong shape. Pero okay din siya. Mabilis yung response, and overall okay din yung experience ko with this keyboard. Nga lang, yung price niya is medyo nasa middle. Hindi ko masasabing high end, pero hindi ko masasabing budget. You can remember yung unang review natin na mechanical keyboard, which is unknown brand siya, no? And yung price niya is around 700 pesos lang. This one, medyo malayo yung pagitan nila. So if you're going to get it na walang sale or walang price cut, aabot siya ng around 6,000 alone. Keyboard lang yun, hindi pa kasama yung mouse. Pag binili mo to separately, nasa 1.8, parang ganun, 1.6 siguro, 1.8. Yan. Pero kapag may sale, nasa 1.2, tapos nasa around 4,600 mo makukuha to. And syempre, check nyo na lang, minsan meron nagbabundle niyan na magkasama na yung mouse tsaka keyboard. Kung mas makakatipid, no? Kasi parang tinignan ko dun sa mga website, parang parang mas mapapamahal ka pa nga pag binundle mo siya. Ewan ko bakit ganun. And also beware sa mga nag-o-offer na mas mababang price. Medyo mag-alangan ka na kapag binenta sa iyo to ng mga 2,000 lang. Wala kayong makukuhang ganun presyo ng pop keyboard and mouse. Okay, so mare-recommend ko to sa mga gumagamit ng multiple devices, tapos mga heavy multitasking na mga activity. Pero kung isang computer lang ang gagamitin mo or isang tablet lang, because of the price, siguro medyo i-consider mo na lang yung ibang option, no? Like this one, mas mura tong Pebble M350 kumpara dito sa Pop mouse, and same brand lang naman sila, so okay pa rin yung magiging experience nyo with this, no? Kasi hindi mo ma-utilize yung 3 easy switch niya kung isa lang naman yung gagamitin mo. Sayang, no? I-reserve mo na lang yung pera mo sa talagang device na mas magagamit mo ng ma-maximize mo siya.
Okay, so yun lang yung initial na na feedback na nakuha ko sa keyboard nito and mouse. Well, gagamitin ko na rin siya talaga siya na for daily use na rin siya. Sinubukan ko na siyang gamitin sa gaming. Okay din naman. Yun nga lang, syempre, yung memory muscle ng kamay mo, kailangan parang magpa-practice ka ulit, no? Para makabisado mo yung mga strokes dun sa keyboard, kasi iba talaga siya compared sa hindi mechanical. And ngayon lang ako gumamit ng mechanical, no? So siguro hindi na ako babalik dun sa mga membrane or mga ordinary keyboard, kasi na-try ko, maganda talaga. Solid din yung brand, may warranty rin siya, of course, and kilalang brand naman yung Logitech, so hindi ka mag-aalangan. Okay, so sa mga nagbabalak bumili ng keyboard, and sa tingin ko nakikita nyo rin sa mga online store to, yun, you may want to consider, or kung sa tingin nyo parang okay sa inyo yung keyboard, tapos may utilize nyo naman siya, go ahead. Pero kung hindi at parang nagagandahan ka lang, tapos gusto mo budget, medyo pass ka dito. There are other options na nasa same price bracket niya, na iba yung design, tapos yung iba naman may mas magandang feature. So reviewin nyo muna bago nyo bilhin, no? Kasi sayang, may kamahalan din yung keyboard. Okay, so I hope na makatulong sa inyo ito kapag nagbabala kayong bumili ng keyboard. Okay, pero yun, ingat lang sa pagbili sa mga online store para hindi kayo ma-scam. Okay, thank you for watching and see you again on our next video. Bye-bye.